Hello, good morning. This is Architect Joshua. And today, tatalakayin natin yung isa sa mga frequently asked questions natin. Ito yung paano ba yung mode of payment or yung payment terms sa pagbabayad ng contractor sa kontrata. So, isa sa mga red flag na makikita natin sa mga contractor is kung pagka nakagkaroon kayo ng contract is pababayaran ulit agad sa inyo yung kabuuang contract price ng ating project. Kalimitan kasi yan ginagawa in 4 tranches or 4 na bahagi. Una is the mobilization. Then pangalawa is yung first billing, pangatlo is yung second billing, and yung last at hindi naman ito yung least is yung ating retention. Dito sa aming company which is SLVDR Construction, ang ginagawa natin is 35% mobilization, first billing 30%, second billing 30%, and yung retention natin is 5%. So para mas mag-gets natin, papakita ko sa inyong image. Ito yung ginagamit namin na progress billing report. So makikita natin dito yung project is a bungalow residential with a contract price ng 3,562,000. So, mapapansin nyo yung first payment, 1.2 million, which is equivalent to 35% of our project. So, yan yung mobilization na tinatawag. So, pagka naibigay na sa atin yan, yung mobilization is kailangan na nating matapos yung mga kakibat nitong trabaho. So, meron tayong letters from A to I. So, temporary facilities, excavation footing, tie beam, columns, soil piling, subflooring, ground floor, roughing in ng planning pipes, and the roof beam. So, that means pagka natapos natin lahat ng yan is magkakaroon niya ng check or yung indication na tapos na siya. Then, i-acknowledge siya ni client. Pag nakita na yan ni client on site na tapos na, kasi maglalagay tayo dyan ng schedule para pumunta yung client and the architect or the contractor on the site. Then, pagka napagkasundoan na nila at nakita na ni client na natapos na yung mga yan, is pipirmahan niya yung acknowledgement signature, and then that's the time na magbabayad na tayo ng ating second payment or yung susunod natin na payment. So, kung sa iba na ngayon pala nakakita ng ganitong progress billing, actually, I formulated ito personally dahil minsan or typically ginagawa kasi yan as percentage. So, kadalasan makikita natin sa ibang mga contractors or even the government is, for example, yung columns meron ng 30% na nagawa o 40% na nagawa. Kaya lang, ang makakaintindi lang niyan is yung mga architects and engineers ng private company and the corresponding project engineer naman ng mga LGUs or ng mga DPWH or other agency ng government na nagpapagawa ng project. So, pagka private individual kasi, hindi yan magigets yung mga percentage na yan. So, I formulated progress billing na mas madaling maiintindihan ng ating mga clients in the private practice like residential, commercial, or industrial. So, nakikita nyo yung mga items is always 100%. Like for example, yung footing ba natapos na lahat, yung tie beam ba tapos na lahat, yung columns ba na-mount na natin lahat or na-install na natin or na-construct na natin. So always 100%. Kaya wala nang percentage na kailangan pang i-compute on site. In that way, mas makikita ni client na tapos na nga yung kailangang matapos before sila magbayad nung kanilang second payment or third payment or the retention. So yun nga. So after namin matapos yung first payment and its progression, pag natapos na yan, is magbabayad na tayo ng second payment. So on and so forth, gagawin ulit natin yung A to G na yan, stage billing, roughing ins, etc. Then, third payment na. Pagka na-acknowledge na nila yung trabaho, magbabayad ulit tayo ng third payment. At the same time, gagawa na ulit si contractor ng kanyang corresponding progress to bill na yung ating retention. So, ganyan lang siya kasimple. This is a simplified form ng progress billing na formulate ko for our company para mas madaling maintindihan ng ating client and future clients. So, after the third payment, meron tayong makikita dito na retention which is the 178,100 pesos dito sa contract price namin dito sa project na to. So, ang retention is binibigay after ng date of turnover. Typically, a month or 2. So, depende sa pag-uusap namin yan. Pero, ang mangyayari dyan, nakatira na kayo sa bahay na yan pero hindi pa kompleto yung bayad. So, meron tayong 1 month or 2 months na retention. So, after that, tsaka pa lang siya ibinibigay or nire-release yung cheque sa contractor. Pero syempre, not necessarily naman na pagtapos na yung retention is wala na yung warranty ng bahay. Ang warranty is always a year, 2 years, up to 15 years na nakasaad naman yan sa kontrata. Ang retention is standard practice lang na dapat talagang ginagawa ng mga contractor and hinahanap ng mga client sa kanilang mga contractor.
So yan yung ating payment terms. So ang progress billing is ginagawa namin yan for the net safety ng client na hindi sila nagbabayad. Nangyayari kasi yung sinasabi nila kadalasan ay i-read natin mga ghost stories na bayad ko na lahat, di pa tapos yung bahay. O kaya, bayad ko na lahat, nasa poste pa lang kami. Pagka meron tayong mga ganitong gagawin, I mean, pag ginawa natin yung progress billing na ganito, nakakasigurado tayo na yung binabayad natin is may nagagawa. So, safety net to ng client na hindi sila maloko ng contractor. And safety net din naman namin ng mga contractor na meron na kaming karapatan na maningil sa inyo ng mga client namin dahil natapos na namin yung trabahong pinangako namin gagawin para makapag-bill kami. So, safety net, nating dalawa yon. So, again, ang payment terms natin is 35% for mobilization, 30% sa first progress billing, 30% sa ating second progress billing, and 5% sa ating retention. So yes, yan yung ating sagot sa ating frequently asked question na payment terms or paano ba yung bayaran dito sa ating construction phase. Yan, natapos na naman tayo. And once again, is Architect Joseph Salvador, and PM lang sa mga gustong matuto or magtanong sa inquiries. Hindi naman kailangan na pag nag-PM kayo sa amin is magpapagawa na agad kayo ng bahay. You can PM us for inquiries, questions about construction, or kung meron kayong matutulong is pwede naman kayong mag-PM sa amin. So as long as we can answer your questions, sasagot naman kami professionally and sometimes as a friend. So yes, just PM us and I will answer you as soon as possible. So thank you and see you on the next episode ng ating FAQ, and stay tuned sa ating mga i-release pa ng mga videos and i-upload ng mga contents. Bye!